for today is about variations. So I'm gonna read this and then I'll explain later. So there are varied things around you that you should know how things are related to each other. Like how is time related to the speed of a vehicle, or even as simple as the relationship of the length of your arm span with your height. So pag sinabing varied, ano ba yung naiisip nyo? Ano ba ibig sabihin ng vary? So pag sinabing vary, nag-iiba. So kaya tinawag yung Eat Bulaga na variety show kasi iba't iba yung ginagawa nilang mga pakulo. Merong bawalan judgmental, dati merong laban o bawi, merong Pinoy Henyo, and marami pang iba. So pag variety show, ibig sabihin iba-iba yung mga pinapakita nila dun sa show nila. Merong may kumakanta, may sumasayaw, at marami pang palaro. So when we say varied, ibig sabihin nag-iiba-iba. So there are varied things around you. So ibig sabihin, maraming mga iba't ibang bagay na nangyayari sa paligid natin. At may mga bagay na may kinalaman sa isa't isa. So ibig sabihin, hindi lang pala mga tao yung may relasyon. Sabi dito, or relationship of particular things. So ibig sabihin, may mga bagay or sitwasyon na may kinalaman sa isa't isa. Na kapag nagbago yung isang bagay, may nadadamay siyang mabago na isang bagay. Katulad ng example natin kanina, pakita ko ulit, patungkol kay Jericho, na pag nagbabago yung oras ng pag-travel niya, basta gumagalaw siya. Pero na lang kung kumilos yung oras pero hindi siya gumalaw, ibang usapan yan. Pero kumikilos siya at kumikilos din yung oras, lumilipas yung oras. So, nagbabago din yung distance or yung layo nung naaabot niya. So, ibig sabihin, may relationship yung time and distance. So quantities may vary directly, that is, as one quantity increases, the other quantity must also increase, or they may vary inversely. That is, of one quantity increases, the other quantity decreases. May mga sitwasyon daw na kapag tumaas yung value ng isang bagay, katulad dito sa ating example kanina, tumaas ang value ng time, 1 naging 2, tumaas din yung distance, naging 20. Pero there are cases naman na, kunyari, tumaas yung oras, pero nabawasan naman yung isang bagay. Halimbawa, lumipas yung oras, nadagdagan yung oras, nabawasan yung pagkain. So, anong tawag doon? Inverse naman yun. Ibig sabihin, pataas yung isang bagay, pababa naman yung isang bagay. Okay, so when two quantities increase at the same time, dapat yan, or decrease at the same time, it shows direct variation. Direct variation daw ang nangyayari. So marami kasi iba't ibang klase ng variation. Meron tayong 4. Direct variation, inverse variation, joint variation, and combined variation. So itong direct variation ay nangyayari kapag tumaas yung isang bagay, tas yung may kinalaman sa kanyang isa pang bagay ay tumaas din. Tapos, kung bumaba man yung bagay na yun, dapat bababa din yung isa pang bagay na may kinalaman sa kanya. So, dapat direct, parehas silang tataas, parehas silang bababa. However, if one quantity increases and the other decreases, it shows inverse variation. Ibig sabihin naman, meron namang sitwasyon na kapag may isang bagay na bumaba, yung may kinalaman sa kanyang isa pang bagay ay bumaba. So, ibig sabihin, tumaas yung isang bagay, yung isa bumaba. Yun ay tinatawag na inverse variation. You encounter such situations in your everyday life. For instance, if you walk slowly going to school, it takes longer time, but walking fast takes a shorter time reaching the school. So, sabi dito, sa example daw, kapag daw mabilis kang naglakad, mas maiksi yung time ng pagdating mo sa school, di ba? So, yun ay isang example ng inverse variation. Your speed in walking varies inversely with the time. The faster you walk, the shorter the time it takes you to reach your destination. Another situation is when your mother asks you to buy rice. So, inutusan ka na nanay mong bumili ng bigas, which costs 55 pesos a kilo. If 1 kilo costs 55 pesos, how much 10 kilos of rice cost? So, paano daw pag 10 kilo naman ang ipapabili sa'yo next time? So, ang mangyayari, mas tataas naman yung value ng pera. So, ito naman itinatawag na direct variation. Sabi dito, in this situation, the more kilos of rice
the more money you will pay. So hence, this is an example of direct variation. So kung ikukwenta natin, 55 per kilo, 10 kilos ang bibilin mo, halimbawa, next time. So 55 times 10 is 550 pesos. So situations involving 3 or more quantities that varies from one another may show joint variation or combined variation. May mga sitwasyon naman na nai-involve mas marami. Kasi pag direct variation at inverse variation, dalawang bagay lang yung may relasyon, katulad nung kanina, time and distance, at kung may iba pa mang sitwasyon. But kapag joint variation naman, mas marami kaysa doon, pwedeng 3 o higit pa. Joint variation kapag direct lahat, pataas sila lahat or pababa sila lahat. Pag naman combined, merong sumasaliwa sa kanila, merong bumababa na value sa kanila. So yun yung pagkakaiba ng joint saka combined, direct and inverse. So yung direct, kapareho siya ng joint. Yung joint, mas marami lang. Sa direct, dalawa. Pag joint, parang direct, pare-parehong pataas, pare-parehong pababa, pero mas marami sa dalawa. Yun yung joint. Yung combined naman, para siyang inverse, merong tumaas, merong bumaba, pero imbis na dalawang bagay lang yung may kinalaman sa isa't isa, 3 o higit, yun yung tinatawag na combined. So, mamaya mas may elaborate natin. So, let's have direct variation. So, there is direct variation when never a situation produces pairs of numbers in which their ratio is constant. So, kailangan daw, malalaman mo daw na direct variation kapag merong mga pares ng mga number. So, ibig sabihin, hindi lang isang pares yung tinitingnan natin. Makikita natin yung variation, yung pagbabago, kapag hindi lang isang pares ng number ang nakikita mo. So, katulad dito natin kanina, hindi natin makikita yung pagbabago sa sitwasyon ni Jericho kung 1 and 10 lang yung titingnan natin. Kasi hindi sila dalawang sitwasyon eh. Isang sitwasyon lang, pero dalawang bagay na may kinalaman sa isa't isa. So, para makita mo yung variation, yung pagbabago sa sitwasyon niya, kailangan meron kang maraming pares. Pwedeng dalawang pares, hanggang sa mas maganda kung mas maraming pares yung meron ka. Ano ba yung mga sinasabing pares? 1 and 10, 2 and 20, 3 and 30. Yun yung sinasabi dito. Na may mga pares ng numbers na ang ratio ay constant. Ibig sabihin, pag dinivide nyo sila sa isa't isa, iisa lang. Ayan. So, meron iba't ibang statement sa pagsasabi ng direct variation. Pwede mong sabihin na y varies directly as x. Pero, ang ibig sabihin ng y varies directly as x, yung y ay nagbabago pag nagbago si x. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na si x muna ang meron kang value. Ibig sabihin, may value ka ng x at naging resulto si y. Pero pag sinabi mo siya sa statement, nauuna si y. Pero di ba, in reality, ilalagay mo muna yung value ng x. Saka mo makukuha yung value ni y. Pero pag sinabi mo sa statement, sasabihin mo muna ng una si letter y. So, sana hindi malito. Next, y is directly proportional to x. So, pwede mo rin sabihin yun. Iisa lang ibig sabihin yan. And y is proportional to x. Pwede mo rin sabihin yun. And it can be translated in mathematics as y is equal to kx. Ito yung equation. Ito yung equation na nagre-represent ng direct variation. Kumbaga siya yung formula na ginagamit. Ibig sabihin, itong lesson na to, itong variations na iba't iba yung klase, may direct, may inverse, may joint, and combined. Itong lesson na to ay nagpapakita ng dahilan kung bakit nag-come up ang science with different kinds of formulas. Kasi in-apply yung concept patungkol sa variations. So kung naaalala nyo sa science, di ba, may iba't iba tayong formula ng distance, formula ng time. In-apply yung idea or knowledge about variation. So, yun yung dahilan kung bakit nag-come up with those kind of formulas, yung ating mga mathematicians and scientists. So, here, yung K, yung letter K, di ba kanina, wala naman tayong letter K dito. Pwede natin sabihin na ang time dito, yun yung X. Yung distance natin, ito yung Y. Kasi ang variable
yung mga letter ay nagre-represent sa mga sitwasyon o mga bagay. So, si time, pwede mong sabihin siya yung x, si distance, pwede natin sabihin siya yung y. Pero nasan dyan yung k? So, mamaya explain natin, asan yung k? Si k, siya yung constant of variation. So, pag sinabing constant, hindi siya nagbabago. So, for two quantities, x and y, an increase in x causes an increase in y as well. Similarly, a decrease in x causes a decrease in y. So, in-explain lang ulit na pag sinabi increase, tumaas. Pag tumaas yung x, dapat tataas din yung y. Pag bumaba si x, dapat bababa din si y. So, mamaya explain natin yung constant of variation. If the distance d varies directly as the time t, then the relationship can be translated into a mathematical statement na gumagamit ng ibang letter. Kasi hindi naman all the time kailangan y and x yung gamitin natin. So, halimbawa, dito sa ating example, di ba, itong time and then distance, meron tayo. So, yung una, t, which is, so originally, iyan yung x, di ba? Tapos yung d, yun yung y. Basta nasa unahan yung x, pangalawa yung y. So kung pangalawa yung y at sa statement or sa formula, itong y is equal to k over x, lagi nyo tatandaan na ito yung formula ng direct variation. Kung gagawin mo na yung letter ayon dun sa sitwasyon na meron ka, pwede mong palitan. Yung y, which is ibang letter niya ay d, papalitan mo lang yung y, magiging d. Ayan, d. Tapos is equal to kx. So, k. And then, yung x mo, ito, which is ang ginamit natin na ay t. T. So, d is equal to kt. At yung k, yung constant of variation. Likewise, if the distance d varies directly as rate r, example lang daw ha, although wala namang rate dun sa pinakita kong sitwasyon ni Jericho, example lang, kung rate naman ang pinag-uusapan, imbis na time, r naman ang ilalagay, kr. Pinalitan lang yung t ng r. Okay? In the example, the variation statement that is involved between the two quantities is d is equal to 10t. So, ang equation na mabubuo natin sa pamamagitan ng ating sitwasyon kanina, ito yun ito yung sitwasyon kanina, d is equal to kt, magiging 10t. Ngayon, saan nang galing ma'am yung 10? Hindi mo basta-basta ilalagay yung number ng ganyan. Merong solution para makuha si 10. Sino ba yung 10 na yan? Kung titingnan natin dito, ang pinalitan ay yung k kasi siya yung nawala dito. D, meron pa rin. Yung T, meron pa rin. So, si K, siya yung pinalatan yung 10. Ibig sabihin, yung K mo ay 10. Ano nga ba yung K? Yung K ang tinatawag na constant of variation. Now, paano yun nasusolve? So, pakita ko. The reason why 10 was obtained is because if you substitute a value of T and D in the equation, so titingin ka dun sa table. Pipili ka lang ng isang pares. So, di ba maraming pares yan? Ayan. 110, 210, yung mga magkakatapat, yun yung pipiliin mo. Isang X, isang Y. So here, imbis na X ang gamitin natin, T and D. So pipili ka daw ng isang pares. So dapat yung magkatapat. 1 and 10 ang pinili natin. So yung 1, siya yung T. So ipapalit mo sa T yung 1. And then yung D, 10. So ipapalit mo sa D yung 10. Okay? So kapag magkatabi yung letters, di ba, minumultiply natin. So K times 1. Okay? So, you will get 10. Bakit nakuha yung 10? Diba? I-apply natin yung natutunan natin sa algebra. Diba? Kapag nagsusolve ka, kailangan isang letter lang yung sinasolve mo. So, pag nag-substitute ka, dapat may matitirang isang letter. Ang natirang letter ay K at siya yung hinahanap natin. Siya yung constant of variation. So, ang gagawin natin, i-apply natin yung rule ng SADMEP. Ang rule ng SADMEP, ibig sabihin nun, subtraction, A, addition, D, division, M, multiplication, E, exponent, P, parenthesis. So, i-apply nyo yun na ang gagawin ninyo ay aalisin nyo yung sinabi dun sa SADMEP. Kunyari, S. May subtraction ba dito? Aalisin nyo yung katabi ng K ha. Katabi ng letter. So, ang katabi ng letter ay 1. Subtraction ba yan? Hindi. Hindi siya sinubtract. So, addition ba? A. SADMEP? Hindi rin. D. Division. Division ba? Hindi rin.
multiplication. Ayan, multiplication siya. So, pagkatapos mong makita, so susulat ko nga para mas maintindihan natin. Kuha ko ng ibang color. Pink color. Siguro red na lang tayo. So, gamitan natin siya ng SADMET, which is ang nakita natin ay merong multiplication. Ngayon, ang multiplication, ang kabaligtaran niya ay division. So, pagkakuha mo ng multiplication, ibig sabihin siya yung una mong isusolve. Kasi dito wala namang kasama si K, kaya matic na yun na wala ka na ibang gagawin. So, kukunin mo lang si 1. Ngayon, alam mong minultiply siya, aalamin mo anong kabaligtaran ni multiplication. Ang kabaligtaran ni multiplication ay division. Ang kabaligtaran naman ni addition ay subtraction. Okay? So, dito, gagamitin mo yung division. So, kaya ginamitan siya ng divide. Divided by 1. Bakit dinivide by 1? Ang ipang di-divide mo yung mismong number na minultiply dun sa letter or sa variable. So, divided by 1, dapat both sides. Para makakancel yung 1. Actually, class, pinakita ko lang yung process kasi ang totoo naman, hindi mo na nga kailangang mag-divide dyan eh. Kasi, di ba, K times 1 ay K naman eh. So, sobrang dali lang yan. Gamitan natin ng another example para mas maintindihan nyo. Paano kung yung ginamit ay ito, 2 saka 20. So, papalitan natin yung D ng 20 is equal to K, tapos times 2. Ayan. So, anong gagamitin natin? Di ba, i-divide natin. So, i-divide natin by 2. Yan. I-divide natin by 2, makakancel yan. Tapos, 10 divided by 2 ay 10. O yan, 10 pa rin. Yan yung ibig sabihin ng sinasabi ko na constant. Pag sinabing constant, so lagyan natin Tagalog. Pag sinabing constant, hindi nagbabago. Okay? Pag sinabing constant, hindi nagbabago. So siya si K. Kailangan, sa direct variation and other variations, kinukuha muna natin si letter K. At ang ginagamit nating formula ay ito. Yan. Pero itong formula lang na to ay para sa direct variation, okay? So para sa direct variation, nagsa-substitute ka lang. Alam niyo naman mag-substitute, di ba? So nakuha natin 'yun. So 10 is equal to K. Ayan. So in this case, the constant of variation is 10. So tingnan nga natin kung 10. Ano ba ibig sabihin ng 10? Yung pagitan nila. Na, di ba? 1 times 10, 10. 2 times 10, 20. 3 times 10, 30. 4 times 10, 40. 5 times 10, 50. Di ba? So, yun yung pagitan nila. Yun yung nagpapakilos dun sa pagbabago ng sitwasyon. Ayan. So, yun yung sinasabing constant of variation. Bukod doon, may iba pa tayong isasolve. So, later natin sasabihin yun. So, using a convenience scale, the graph of the relation D is equal to 10t. So, itong D is equal to 10t, ang kaibahan niya dito sa D is equal to KT na galing dito, galing lang din yan dito ha, na pinalitan mo lang ng letters, itong K, pinalitan mo nung 10. Yan, pinalit mo yan doon. Ang tawag na dyan ay yung equation ng variation. So ito, formula pa lang to. Pero ito na yung tinatawag na equation. Okay? So, ayan, pakita ko sa inyo, the graph of a direct variation is a line. Ayan. So, ang graph ng isang direct variation ay line. Bakit? Paano pa nag-graph yan? So, balikan natin yung kanina. Di ba ito ay parang X? Pwedeng X or T, tama? Pwedeng Y or D. So, di ba alam natin na yung X-axis ito yon, di ba? Paano ba mag-graph nun? Di ba? Parang ito lang yung X-axis, di ba? X-axis yung horizontal, tapos ito naman yung Y-axis. Pero syempre, mga positive values lang yung nilalagay natin. Positive values, kaya dito lang tayo naglalagay. Di ba, ang positive values nandito sa kanan, sa X, tapos sa taas naman sa Y. So, paano natin ginagraph yan? Tingnan natin. Ayan o, 1 and 10. 1 saka 10. 1 yung X, tapos 10.
1 yung x, ito yung 1 ng x, ito yung 10 ng y. So, pag dudugtungin sila, so, ayun yung point natin. Next, ano sabi dyan? 2 and 20. Ito tayo. 2 and 20. So, paano yung nag-graph? 2 and 20. Okay? Next. 3 and 30. 3 and 30. So, ganun lang mag-graph. Ito naman, 4 and 40. 5 and 50. Ayun. Okay? So, sa x-axis natin nilagay yung time, tapos sa y-axis natin nilagay yung distance. Okay? So, kapag daw ito ay isang direct variation, tandaan na ang ating graph palagi ay isang line. Kapag hindi line ang graph, ito ay hindi direct variation. Kasi kailangan daw, pag sinabing direct variation ay mayroon silang constant of variation. Okay? So, more elaboration about direct variation. So, meron tayong example dito ng another table of values. So, kung mapapansin nyo, 1 yung x, 2 yung y, 2 yung x, 4 yung y, 3, tas naging 6, 4, tas yung y, 8, tas 5, 10. Anong napapansin nyo dun sa, dun sa table? Mapapansin nyo dun sa table na tawag dito, na yung ating mga values ng y ay pataas din. Yung values ng x ay pataas. So, yun yung masasabi nating direct variation. Paano nga ulit natin nakukuha yung value ng k? Sa pagtingin lamang dun sa table, balikan natin yung ginawa natin kanina. Tumingin tayo sa table, pumili lang tayo ng values, isang pares. Sinubstitute natin yung y saka x. So, kung nahihirapan kayo, pwede nyo namang lagay yan na y. Tapos ito, x. So, ito yung y is equal to kx. Ganun lang din. Papalitan nyo lang ng value ng y. Ano yung y? 10. Kaya naging 10 yan. X, 1. Kaya naging, asa na yun? Ito, 1. Ayan. Ganun yan. Okay? Ayan. So, dito, ang equation na meron tayo ay y is equal to 2x. Kasi diba ang direct variation, ito yung formula. Y is equal to kx. Pinalitan natin yung y ng 2. Pero dapat meron ka munang solution. Anong solution mo para sa k? So, paano yun? Gagamitin nyo lang yung y is equal to kx. Papalitan nyo lang yung y. O pili tayo ng ibang, kunyari ito yung pinili natin. Yung y magiging 6, tapos k, tapos yung x ay 3, di ba? Ayan, 3. Tapos, di ba, ano ba yan? Multiplication yan eh, di ba? Anong kabaligtaran ng multiplication? Division. So, ang gagawin natin, hindi divide natin. Kaya lang, purahin natin. Ulitin natin isulat para hindi kayo malito. So, ulitin natin Z. So, magiging 6 is equal to k of times 3. Di-divide nyo both sides by 3. So, makakancel na yan. So, ang ipang di-divide natin yung katabi ng letter. Kasi kailangan siya yung maalisan ng kasama. Okay? Yun yung goal natin. So, 6 divided by 3 is 2. 2 is equal to k. Ang totoo, marami yung activities natin dito sa lesson na to. Pero ang totoo, paulit-ulit lang yung concept. So, hindi naman siya sobrang mahirap kasi paulit-ulit lang yung gagawin niya. Iba-iba lang ng formula. Pero kapag alam nyo pakilusin yung SADMEP and alamin yung mga kabaligtaran ng mga operations, mas madali na para sa inyo. 2 is equal to k or k is equal to 2. Kaya, yung k na yan, inilagay natin dito. Okay? Pinalitan natin ng 2. Kaya, pag tinanong yung equation, dapat napalitan mo na yung k doon. Yun yung ibig sabihin. Pero syempre, bago mapalitan ng number na yan, dapat na-solve mo muna. So, ang pag-solve, papalitan mo lang ito ng mga values, yung y and x, para makuha yung k. Okay? So,
You can see from the table of values that as the value of x increases, the value of y also increases. The graph is a line that rises to the right. This is an illustration of the direct variation. This means that y varies directly as x. In symbol, y over x is equal to k. So itong y over x is equal to k, pinapakita lang dito yung formula na nabubuo para makuha mo yung value ng k. Kasi ito, di ba pag nilipat mo yung x dito sa kabila, di ba multiplication, pag nilipat mo siya dito, magiging division siya y over x, kaya naging y over x dyan. Ang pinapakita dito ay constant of variation. Pero kasi, baka malito pa kayo na maisip nyo na yan yung formula ng direct variation, formula yan ng constant. So, tapos, may iba't ibang formula ng constant sa iba't ibang klase ng variation. Kaya, ang payo ko sa inyo, ang tatandaan nyo lang, yung mismong formula nung variation na yon. Tapos, magsa-substitute na lang kayo. Okay? So, dito na lang kayo focus sa y is equal to kx. Okay? So, where k is the constant of variation or constant of proportionality. In this case, the constant of variation is 2. Yun na-solve natin kanina. So, ito yung graph. So, paano ba ginraph yan? 1 yung x, and then 2 yung y. Ayan. So, baka may nagtatanong, ma'am, paano nakuha yung 1, 2, 2, 4? Hindi na, may mga instances kasi na hindi na tinatanong kung ano yung mga yan. May mga instances na binigay na. So, hindi na natin kailangan solve. Pero may cases na kailangan isolve. Mamaya papakita ko sa inyo. So, pag may ganyang case na pinakita na, ipigraph nyo na lang agad. 2, tapos 4. So, yun siya. 3 and 6. 3 and 6. Ano pa? 4 and 8. 4 and 8. Ayan. Hindi na naabot yung 5 and 10. Wala na siya sa graph. Pero nandun lang yan. Dire-diretso lang. Okay? So, napatunayan na natin na line talaga ang graph ng isang direct variation. Okay. So, sabi dito, you will be celebrating your 14th birthday and you want to have 14 balloons in your birthday party. The table below shows the number of balloons and the corresponding cost. So, ibig sabihin, magba-birthday ka daw at kailangan mo ng 14 na balloon sa party mo. So, pinapakita dito yung presyo, okay, ng mga balloons. So, as you can see, the values of x increase, the values of y also increase. So, ibig sabihin, direct variation. Kasi parehas nag-increase 2, 4, 6, 10, 20, 30, tumaas. So, hence, the cost of balloons varies directly to the number of balloons. So, yung cost yun yung y. Kasi siya yung lumalaki dahil lumaki din yung x. Okay? So, ito yung cost. Kasi ito yung number of balloons. Yan. Ito yung number of balloons, ito yung cost. Since y varies directly as x, find the constant of variation. Ayan. So, find yung constant of variation. May another formula para sa constant of variation ng isang direct variation. Ito yung formula niya. Y over 1 over x over 1 is equal to y over 2 is equal to over x over 2. So, isa-substitute nyo lang. Pipili kayo ng isang pares. So, choose one pair. Kasi nalilito. So, 10 saka 2. Asan yun? Ito yun. Ito yung pinili. Ayan. Ito yung pinili, ha? Ayan. So, pumili. So, 10 saka 2. Ayan. So, 10 over 2. So, ang 10 over 2 ay 5. Ito, dapat hindi unequal yan eh. Ibang, ano yan eh. Ay, hindi. Mali. Tama pala. Ang ginagawa ko. Sorry. Ayan. Dinivide ko kasi pala agad. Ibang method pala to. Sorry. Pakita ko pala yung method. Yung method ko pala kanina yung ginawa ko. So, ganun lang yung method, ano. Sige, pakita natin, no?
So, 10 over 2. So, paano ba yan sinasolve? Ayan. So, kapag ganito yung ginamit nyo na method, ang gagawin niyo, multiply nyo lang yan, cross multiplication. Tapos pwedeng cancel din muna. So, magiging ano na to? Magiging, di ba, pwede sila i-divide both by 2. So, 5 plus 1. Tapos ito ay 1 saka ano, 20 at magiging 5, di ba? So, 5 times 1, 5. 1 times 5. 1 times 5. 5. Ayan. So, 5 talaga. Okay? So, pinakita lang natin na 5 yung ating constant of variation. So, the constant variation k is 5. Thus, the equation of the direct variation is y is equal to 5x. So, pinakita natin dito na kapag ginamit natin yung 20 and 4, ito yung 20 and 4 yung pangalawa. Pag dinivide natin sila sa isa't isa, 5 din. So, totoo na constant nga siya kasi pareho eh. So, 5 saka 5. Okay. So, ang equation natin, papalitan lang natin yung k ng 5. Kasi ang ating formula ay y is equal to kx. So, papalitan lang natin yung k. Pinalit natin 5. So, yun yung ating equation. Okay. So, dito sa number 2, pinakita lang natin kung paano kunin yung equation. So, walang tinatanong na iba. Dito tayo sa number 3. Y varies directly as x. If y is equal to 12, when x is equal to 4, find the constant of variation. What is the equation? What is x when y is 36? So, dito, kukunin muna natin constant of variation. So, ginamitan siya ng gantong formula. Kasi ito yung formula pag direct variation. Pag k ang hinahanap kasi iba yung formula kapag k ng ibang variation. Pero kung gusto nyo na hindi kayo malito, gamitin nyo na lang yung y is equal to kx. Pinalitan lang yung y saka x. Pwedeng bukod dito gumamit lang ako ng ibang method. So, yung y na ginamit niya ay 12 tapos 4. Dito tayo, no? Ito, 4 saka 12. So, pinalitan lang natin. 12 saka 4 is equal to k. Ayan. So, magiging 12 is equal to k times 4 over 4. Bakit dinadivide by 4? Kasi ang kabaligtaran ng multiplication ay division. Ang ipang-divide nyo kung ano yung mismong number na katabi ni k. So, makaka-cancel na yan. 12 divided by 4 is 3. So, ayan 3 yung sagot dito. So, gumamit lang tayo ng ibang method. Other method. Yan, ito. Ito yung other method. So, y, pinalitan lang. Y ay 12, tapos ito ay 4. 12 divided by 4, 3. Kung gusto niyo ng automatic na formula, ayan. Pero madali lang din naman yung formula na meron tayo. Kasi kapag yan ang sinunod ninyo, kahit anong klase ng formula, masosolve nyo na agad na hindi nyo na kailangan magkabisado ng maraming formula. Isa na lang. Hindi katulad nung dalawa pa pakakabisaduhin nyo sa K pa, tapos yung sa direct variation. Hindi katulad nito, kabisaduhin nyo na yung direct variation, y is equal to kx, makukuha nyo na yung k by using this method. Yung sinasabi ko sa inyong SADMEP. Okay? So, letter B. What is the equation? So, dahil nakuha na natin yung number 3, itong 3, so ipapalit lang natin siya sa y is equal to kx. Papalitan lang yung k ng 3. So, yun na yung ating equation of variation. What is x when y is 36? Ayan na. Paano kung hinahanap yung x? What is x when y is 36? So, para makuha natin yun, dapat nakuha mo na yung k. So, nakuha na natin yung k kanina, which is 3. So, ang gagawin natin, dahil meron na tayo nun, gagamitin natin yung equation na nakuha natin kanina. So, dahil may binigay na value, so,
itong sitwasyon na to, itong 36 na binigay na to, hindi ka nagagamit ng value na galing dun sa pares kanina. Kasi ibang pares yan. So, ibig sabihin, iba yung number na kapares ni 36. Kasi nagbago na yung sitwasyon eh. Dumami na yung y. So, paano mo makukuha yung value ng x? Ang gagawin mo, magsasubstitute ka dito sa value ng y. Galing dito sa 36. Yan. So, papalitan mo yung y na yan, yung 36 na yan. So, naging 36. Ito, 36. So, ito yun. Turo natin. 36 is equal to 3x. 3x. So, ibig sabihin, dahil ang nawawala lang yung x, dapat x lang yung nakikita nating variable dyan or letter. So, dahil ang may kasamang number ay si x, dapat aalisin natin yung number na kasama ni x. Anong ginagawa natin doon sa StatMap? So, dahil may number na kasama siya, na 3, yun yung ipang-divide natin. Kasi ang kabaligtaran ng multiplication, kasi ang ibig sabihin niyan, 3 minultiply sa x. So, para matanggal yung 3 na yan, kukunin mo yung kabaligtaran ng multiplication, which is division. So, di-divide mo both sides by 3. So, makakancel yung 3 na yan, magiging x na lang. 36 divided by 3, ito yun, which is 12. Okay? So, ang ating value ng x ay 12. So, ito, magiging 12. When the value of y increases from 12 to 36, the value of x increases also from 4 to 12. So yun yung ating gagawin. So, para sa mas malinaw na itsura niyan, sulat natin dito. Ang ginawa natin sa number 3? Sa number 3, di ba, meron kang unang value ng x, which is 4. Ito yun, 4. May una kang value ng y, which is 12. May pangalawa kang value ng x, pero hindi mo makita. Ay, wala siya, I mean. Pangalawang value ng y. Ibig sabihin ng number 2, pangalawa. Pangalawa ay 36. So, una mong gagawin ay number 1, constant muna, which is the letter k. So, ano ginawa natin? Y is equal to kx. Papalitan mo lang yung y and x. Ano ipang papalit mo? Use x sub 1 and y sub 1. Okay? So, ginamit mo yung unang x at unang y. So, yung y, 12. Tapos yung x ay 4. So, magiging 4. I-divide mo kasi 'di ba kailangan maalis yung katabi ni k. So, para maalis yon, dahil minultiply sila, ang kabaligtaran, i-divide para maalis yung 4 na yun. So, ipang di-divide yung same na katabi ng k. 12 divided by 4 is 3. So, ang value ng k natin ay 3. Tapos, letter B, lalagay natin yung equation. Pag sinabing equation, papalitan mo lang ito. Papalitan mo lang yung k niyan. So, magiging y is equal to 3x. Pinalit mo lang to 3. Okay? Tapos, sunod, letter C, ito yung ating value of x sub 2. So, ang gagawin mo, you use mo ito, magiging y is equal to 3x. Papalitan mo yung y. Papalitan mo yung y galing dito. Ayan. So, magiging 36 is equal to 3x. So, dahil siya ay may 3, di-divide tayo by 3 para makancel yung 3 dyan. Kung ano yung number na sumagabal kay x, yun yung ipang di-divide natin. Okay? So, magiging 36 divided by 3 is 12. So, ang value ng x natin ay 12. So, dito, 12. Ibig sabihin lang ng mga 2 dyan sa mga 1, unang x, unang y, pangalawang x, pangalawang y. Okay? So, yun yung ating gagawin. So, paano naman daw kung yung y varies directly as x and y is 12 and x is 4 at ito naman yung mga hinahanap. So, kanina, ang hinanap ay
X, tama? X yung hinanap natin kanina, yung 12. Paano kung hinanap naman daw ay Y? So, ganun lang din ang gagawin natin. Una, kunin yung constant of variation. Pangalawa, kunin yung equation. Papalitan mo lang nung constant na K dun sa mismong formula. And then, ano yung Y? So, magsasubstitute lang din tayo. So, pakita natin. Una, letter A, find the constant of variation. So, ang formula natin ay y is equal to kx. So, pipili lang kayo dyan. Pili lang. Pero ang totoo kasi dito, hindi naman sinabi yung 4 and 12. Pinakita ko lang yung table kanina, ha? Pero 4 and 12 and 4 yung sinabi dito. So, ito yung ginamit natin. Ito. Ito yung ginamit natin. Okay. So, 4 and 12. So, substitute natin yung 12. Tapos, K and then 4. So, ganun pa rin, di ba? Kasi yun pa rin yung ginamit ko para kapareho. Pero pakita ko pa rin kung paano ginawa. So, i-divide nyo lang yan by 4. Nakaka-cancel. And then, 12 divided by 4 is 3. Is equal to K. Or K is equal to 3. So, ito yung constant of variation. Constant. Okay? Pagkatapos nun, yung letter B, ano yung equation? Ano yung equation natin? So, papalitan lang natin yung y is equal to kx. Yung k papalitan lang. So, magiging y is equal to 3x. So, yan yung ating equation. Okay? Letter C, what is x what is y when x is 20? So, ang tinatanong naman ay yung ito, y, kanina x. So, para hindi kayo malito, lagyan nyo ng value ng unang y, unang x, pangalawang x, pangalawang y. Okay? Yung unang x, 4. Yung unang y, 12. Yung pangalawang x daw ay 20. Tapos yung pangalawang y ay nawawala. Ito ang pagkakaiba, pakita natin, no? So, ang gagamitin nyo dyan, yung equation. Use y is equal to 3x. So, papalitan nyo yung x gamit to. Okay? Hindi na kayo kukuha dito, ha? Hindi na kayo kukuha dyan, okay? Kasi galing siya dito sa kanina. Okay? So, gagamitin nyo yung pangalawang binigay para makita nyo lang na hindi na gagamitin yung una. Para makita nyo na yung pangalawa yung kailangan nyo gamitin. Okay? So, y, wala. So, ang papalitan lang natin ay si x. So, 3 is 20. Ayan. So, pag ganyan, ano ibig sabihin yan? I-multiply natin 3 times 20. So, 60. So, ibig sabihin, ang value ng y natin ay 60. So, you just need one pair like 4 and 12 to get k. You don't need to use 12 and 36. Okay? So, ibig sabihin, kapag nagsosolve ka, hindi mo na kailangan maraming pares yung gamitin mo. Kahit isa lang. Pero make sure na ang isang example ay talagang direct variation. Pero dito naman sa mga gagawin nating activities, puro accurate naman na ang ibibigay ay mga nakaayon doon. Okay, next. Y varies directly as x. If y is equal to 12 when x is equal to 4, what are the values of x and k if the equation is y is equal to 3x and y is equal to 84. Medyo mahaba yung ating tanong, kaya ginawa kong table. Paano kung meron kang y? Ito, huwag kayong malilito ha. Iba lang yung pagkaka-present dito. Dito, nandito yung x. So, ibig sabihin, itong mga katapat ng x, yun yung mga value na x4, 12, 20. Dito naman sa y, ang mga value niya 12, 36. Dito naman, pabaligtad. Itong nasa taas, yung katapat, yung number niya. So, y, 84. Yung x, hindi pa natin alam. Yung k, hindi pa alam. Equation ay binigay. So, paano kung ganyan yung example? Ano ang ating gagawin? So, una, syempre, dahil may equation ka na, sulat mo na yung equation. Y is equal to 3x. Tapos, ano yung value na meron ka? Meron kang value ng y.
Yun, may value ka ng y, di ba? So, ibig sabihin, si y yung papalitan mo. Magiging 84 is equal to 3x. So, paano mo masosolve yung ating mga blank or yung tanong? So, ang gagawin mo, isasolve mo muna kung ano yung lumitaw. Ano ba yung lumitaw? Yung ating x, no? So, ibig sabihin, papalitawin nyo yung x na dapat siya lang mag-isa dun sa kanang side ng equal sign. So, ang gagawin natin, i-divide natin ito. No? So, iulitin natin para mas maayos. So, 3x. So, magiging divide natin no? Para mawala yung 3. So, kailangan same number. Kung ano yung katabi ni x. So, 84 divided by 3. So, 84 divided by 3. So, 3 times 2, 6, 2. Tapos 4, 8 times 3, 24. So, 28. So, 28 yung value ng x or x is equal to 28. Ayan. Box natin. Okay, so, meron na tayong value ng x. So, magiging value na natin dyan ay 28. Yung galing dito. 28 na yung value ng x natin. Paano natin makukuha yung value ng k? Madali lang kunin yung value ng k. Isa-solve pa ba? You don't need to solve. Just copy. Ano yung ika-copy natin? Ayun, yung 3. So, ibig sabihin, k is equal to 3. Okay? Kahit lagay nyo na lang dito ay 3. Tapos dito ang lalagay 28. Ayun. So, ganun yung paano mag-solve ng mga direct variation. Okay, check natin yung time. Baka sumasobra na sa oras. Okay. Okay, paano naman kung meron tayong direct square variation? Ito naman isang direct variation na may kasama lang na exponent na to. So, explain lang natin. Kuha tayo ng... So, the relationship between the area and the square of a radius is an example of a direct square variation. Example, pag may radius ka, ano ba yung mga may radius? Di ba yun yung mga yun yung mga may circle, di ba? Yan. So, A is equal to pi r squared. The constant of variation is pi or 3.1416. So, ibig sabihin, yung constant natin si pi. Okay? Tapos, meron tayong, imbis na, di ba, dapat y is equal to kx. Imbis na x lang, pinalitan ng r, tapos meron pang squared. So, yun lang yung pagkakaiba niya. So, direct square variation states that if y varies directly to the square of x, there is a non-zero constant k such that y over x squared is the k, or y is equal to kx squared. So, ito yung ating magiging formula. May squared lang siya. The graph of direct square variation is quadratic in nature. It follows a quadratic curve. So, magiging quadratic yung ating equation. At meron tayong graph na curve. Ayan. So, imbis na line yung ating graph, meron tayong curve. So, example, y varies directly as the square of x. If y is 27 when x is 3, find when y is 81. So, pag sinulat natin sa table yan, para mas maintindihan ninyo, galing dyan, meron yung x mo daw ay may 3, ang partner niya ay 27. Hanapin daw yung x when y is 81. So, ito yung hinahanap. Okay? So, find the constant of variation. So, paano ba nakukuha yung constant of variation? Ang ginamit dito, itong formula na to. Ito, y is equal to x over 2. Yung nga lang, yung x squared. Yan lang sinasabi ko sa inyo. Mahirap yung parang ang daming yung binabalay, ang daming yung kinakabisadong formula. Kaya, ang ginagawa ko, nag-stick ako na ituro na lang na ito yung titignan nyo. Para isang formula na lang. So, siya yung ginagamit para makuha si y, siya rin yung ginagamit para makuha si x, siya rin yung ginagamit para makuha si k. So, parang ibabalay-balentong yun lang since naturo naman sa inyo kung paano kunin yung value ng isang variable.
tas paano maglipat-lipat using SADMEP. So, another way, tulad natin, so, y is equal to k x squared. Papalitan lang natin yung y. Itong y na to, ang pinapalit natin kapag hinahanap natin yung constant of variation, yung kumpletong pares. Okay? Yung hindi kumpletong pares ay sinosolve natin pag nakuha na natin yung constant or yung k. So, sa una, dapat yung kumpleto munang pares yung gagamitin. So, yung y, 27, yung k, tapos x ay 3, tapos may squared pa. So, kailangan ganyan. Okay? Ngayon, magagamit natin yung SADMEP dito, di ba? Kasi pag sinabing SADMEP, uunahin natin kung ano yung una natin makikita. Subtraction meron, wala. Addition, division, multiplication, exponent, tapos parenthesis. Okay? So, una nating gagawin ay, ano bang nakikita natin dyan? So, ililipat natin, di ba? Ililipat natin yung mga bagay-bagay dyan. So, dito sa ating example, yan, magiging 27 is equal to k. So, di ba, dahil alam naman natin naka-squared na yung x natin, di ba? Pwede na natin i-squared yan. 3 times 3, 9. Okay? So, nasolve na natin. And then, pwede na natin i-divide by 9. Kung ano yung katabi ni variable, yun yung ipang di-divide para ma-cancel. So, 27 over 9. So, magiging k is equal to 27 divided by 9 is 3. So, nakuha natin yan. Gamit yung iisang formula para hindi tayo nagkakabisado ng ito na naman, may panibagong formula na naman. So, 3 din yung sagot. Nakuha nyo? Pero kung itong formula yung gagamitin, ganun lang din. Sinubstitute yung y, 27, plus 3 squared, 9. 27 over 9, 3. Okay. So, after nung constant of variation, next natin si equation. So, ito, pinalitan lang yung k. Ang k natin ay 3. So, pinalit lang 3x squared. So, find x when y is 81. Ito na. Ito na yung tinatanong. Ano naman daw yung x pag 81? So, huwag kayong matatakot. Basta substitute lang ng substitute. Pag sinabing substitute, papalitan nyo lang muna yung value ng variable. Pag napalitan nyo na, makikita nyo na kung paano nyo gagawin yung susunod. So, palit lang ng palit muna. So, dito, find x when y is 81. So, di ba? Meron na kayong equation. Papalitan nyo, ano bang meron kayo? 81. So, y siya. So, yung y ang papalitan nyo. Yung y, magiging 81. 81. Tapos, 3x squared. So, ang hahanapin natin yung x. So, sabi sa SADMEP, pag meron kang mga variable na magkakasama, ano uunahin mo ba? Exponent o multiplication? Sabi dito, multiplication muna. So, ibig sabihin, ang gagawin nyo dyan, i-divide nyo muna both sides by 3 para makancel. So, 81 divided by 3. Ayun, no? Tingnan nyo. Parehas lang kami ng ginawa, no? So, naging 27. So, magiging 27 galing dito. Magiging 27 is equal to x squared kasi na-cancel yung 3 saka 3 eh. So, x squared. Ngayon, di ba, ang kabaligtaran naman, di ba, para maalis, di ba, ang goal natin dapat x lang yung natitira, eh may exponent pa. Ang kabaligtaran naman ng exponent ay square root. So, ano ang square root? So, kukunin niyo yung square root ng both sides na yan. Ayan, yun yung nangyari, di ba? Kinuha yung square root. Yan. So, square root ng x, yan, makakancel na yung x, yan. Yung 27, wala siyang square root. Napansin nyo? Wala siyang square root. Pero, pag finactor nyo yung 27, ito yan eh, ibig sabihin yan. Di ba? 3 times 9. Di ba? Ang factor ng 27 ay 3 times 9. Kasi 3 times 9, 27. Doon sa loob. Ngayon, yung 9, yung square root, di ba? Ang yan. Kaya ang naging final answer ay ito. Ay, medyo nagulo na ng bonggang-bongga to. Ayusin lang natin.
Ayan, hindi ko na lang lalagyan kasi magulo eh. Ayun. So, ang factor, pag sinabing factor, ano yung dalawang minumultiply kapag, para maging sagot ay 27? Anong pwede i-multiply? 3 times 9, di ba? Ngayon, pag napalabas natin, makikita mo may square root pala yung 9. Kaya naging ganito. Medyo hindi pa masyadong natuturo sa inyo to, no? Pero magiging next lesson natin to. 9, 27, so same lang, nandun sa loob ng square root, and then, anong square root ng 9? 3. Yung merong square root, ilalabas. Yun yung 3 sa labas. Yung 3 sa labas, hindi itong isa ha. Kaya nagkaroon ng 3 sa labas kasi ang square root ng 9 ay 3. Yung 3, wala namang square root, kaya 3 pa rin siya sa loob. Kaya ang sagot, 3 square root of 3. Okay? So, ang sagot ng x natin dyan ay 3 square root of 3. Okay? Next, if p varies directly as the square of q and p is 256 when q is 8, find k. So, kukunin muna natin yung k. So, katulad niyan, p varies directly as the square of q and p. So, paano yan? The square daw of q and p is, hindi square of q and p, the square of q lang. Ano yan eh? Tapos, sinabi na niya yung value ng P. So, ibig sabihin, pag sinulat nyo yan, P varies directly. Laging may K. Ibig sabihin yung varies, parang varies directly, parang naglalagay ka ng K doon eh, ibig sabihin. So, maglalagay ka, magsisingit ka ng K. So, burahin ko na lang kasi masyadong maraming nakasulat. Ayun. So, P is equal to K. Tapos, square ng Q. Pag sinabing square, ibig sabihin, lalagyan mo ng exponent na to. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, nagawa na natin siya ng formula. Ano naman daw yung K? So, para makuha yung K, ginamitan na naman ng formula para hindi na kayo malito. Ito na yung gamitin natin. Ito. So, yung P ay, ano ba yung P? 256. 256 is equal to K. Tapos yung Q ay 8 squared. So, 256 is equal to 264. K is equal to 64. Tapos, di ba, para mawala yung number na katabi ni K ay i-divide natin both sides by the same number, 64. So, maka-cancel na yan. K is equal to 256 over 64 or ang final answer niyan ay 4. So, ang K natin ay 4. Ito, 4. Okay? Same lang, di ba? Same. Pero at least, isang formula lang yung, di ba? Ang dami yung formula na nakita, pero ang totoo, pangalawang formula pa lang yung ginagamit ko. So, itong kanina, ang ginamit natin, kx. Kapag naman direct square variation, may squared. Okay? Yun na yung pagkakaiba. So, 4, yung ating k. Ngayon, kukunin naman natin yung equation, sabi sa letter B. So, papalitan lang natin yung k ng number na 4. So, P is equal to 4Q squared. Ganun lang yun. And then, kukunin natin yung P. May tanong dito, find P. Ito yung tinatanong, yung P when Q is 2 square root of 3. So, anong gagawin natin? Kapag ganito, gagamitin na natin yung equation na to. So, ang papalitan natin yung Q kasi yung Q yung meron. Yung Q yung meron. So, papalitan natin 4, tas Q, 2 square root of 3 squared. Ayan. So, paano na ini-squared yung mga square root na may mga malaking number sa labas? Ang ginagawa dyan ay, para hindi kayo malito, 2 square root of 3 squared. So, para hindi kayo malito, ganito lang ibig sabihin yan. 2 times 2, kasi sa sarili niya, ibig sabihin ng squared sa sarili niya. 2 times 2. Tapos, square root of 3 times square root of 3.
Okay? So, 2 times 2 ay 4. Tapos, square root of 3 times square root of 3. Pag nag-multiply kayo ng dalawang number, tapos lalagyan nyo rin ng times dyan, ng dalawang number na may radical sign, tapos parehas sila ng number sa loob. Ibig sabihin, magiging sagot yung number sa loob. Pero hindi magiging 9 na. Kung ano yung number na meron sila pareho, yun lang. Kukopyahin lang, mawawala lang yung square root. 2 times 2, 4. Tapos ito, 3. Tapos 4 times 3, 4 times 3, 12. Okay? Itong 4 na to, galing dito pa yan. Okay? Okay. 4 times 12, 40. Yun na yung value ng p natin. Okay? So, paano naman kapag tinatanong yung equation? Okay, paano kung yung equation naman yung tinatanong? Okay, so, ang gagawin natin, mag-substitute lang, wag lang matatakot. Ang gagawin natin, di ba, katulad lang nung kanina, gagamitin lang natin itong equation na ito, y is equal to 2x squared, tapos, palitan natin yung y, nitong 50. Ayan. So, magiging 50 is equal to 2x squared. So, nawawala yung x, di ba? So, ang gagawin lang natin, gamitin natin yung SADMAP. Sabi ng SADMAP, uunahin daw natin si multiplication kaysa sa exponent. So, ito muna, multiplication. So, ito si 2. Si 2. So, 50 is equal to 2x squared. Alisin mo. Ang kabaligtaran ng multiplication ay division. So, magdi-divide ka kung ano yung mismong number na yon na minultiply. So, makakancel yan. Ito, 25. 50 divided by 2 is 25. X squared. Okay? Tapos, exponent na tayo sa net. Exponent na tayo. Ang kabaligtaran ng exponent ay square root. So, kunin mo yung square root niyan. 25 is equal to square root of x squared. Purahin natin yung guhit na nasulat ko. Tapos, makakancel na to. So, square root of 25 is positive and negative 5. Yun yung value ng x. So, meron na tayo positive, negative 5 dito sa x. And then, sa k natin, hindi na siya kailangan isolve. Ang value ng k natin ay 2. Ito yun, 2. K is equal to 2. Okay, so we're done with direct variation. So next is inverse variation. So I'll do that sa next video.